Good morning. Sa pa po, good morning. Salamat sa Diyos sapagkat nadako na ulit tayo sa ating pag-aaral ngayon pong umaga. Ating pong buksan ating pong mga Bibles sa 1 John chapter 3 verses 11 to 24. John chapter 3 verses 11 to 24. Muli, basahin po natin ito ng sagot-sagutan. Sasabay sa akin ng mga lalaki at sasagot naman ng mga ladies. Okay po? Ready? Men? Begin. For this is the message you heard from the beginning. We should love one another. Do not be like Cain, who loved evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own actions were evil and his brothers were righteous. Do not be surprised, my brothers and sisters, if the world hates you. We know that we have passed from death to life because we love each other. And anyone who does not love remains in death. Anyone who hates a brother or sister is a murderer, and you know that no murderer has eternal life residing in him. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. This is how we know that we belong to the truth and how we set our hearts under His presence. If our hearts condemn us, we know that God is greater than our hearts, and He knows everything. Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God. Because we keep His commands and do what pleases Him. Jesus Christ, and we love one another as He commanded us. The one who keeps God's commands lives in Him, and He in them. And this is how we know that He lives in us. We know it by the Spirit He gave us. The Lord bless the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa patuloy na pag-aaral na iyong po binibigay sa amin. Salamat sa kalayaan. Salamat po sa kaligtasan na pinagkaloob niyo. Dahil dito ay nagkaroon kami, banal na Espiritu ay tumitira sa amin at siya ang nagpapaliwanag sa amin ng katotohanan ng iyong pong salita. Sa muling pagbukas namin ng pag-aaral ito, sa patuloy na pagkilala namin sa Panginoon, nawa ang mga talatang ito ay patuloy na mangusap sa amin, magbigay po ng kapayapaan, kaaliwan, at kalakasan, Panginoon, kasiglahan sa aming paglilingkod, sa aming pamumuhay, sapagkat ang inyo po, Panginoong salita ang nagsasabi that you really care for us at talagang gagawin mo lahat ng mga bagay para, Panginoon, maalagaan kami, maprotektahan kami, Panginoon. Kaya ngayong umaga, sa aming pong pag-aaral, makita namin yun at mas lalo lumalim pa ang aming pananampalataya sa iyo. Samahan mo kami sa aming pag-aaral ito, aming dalawin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ngayon pong umaga, ano po yung unang Bible story na narinig ninyo? Unang-una na Bible story. Ano? Christmas story? Okay. Ano ba? Si Hart. Ano sinasabi ni Hart? Adam and Eve. Siyempre, yun ang unang-una talaga. Okay, the Bible story. Ano ba? Meron pa? The prodigal son? Okay, so marami tayong marami tayong mga napakinggan na mga Bible stories. Yung bang mga yun, mga paborito ninyo? Ako, ang unang-una ko na nabasa at naikwento sa akin ay kwento ni David and Goliath. No? Kasi nung grade 1 ako, meron kaming libro na ang pangalan ay Masayang Mag-anak. Ewan ko kung naging libro niyo yun. Sinunod na yun nung grade 6 ako eh. Doon sa last part nun, yun nga, nandito yung kwento ni David and Goliath. At paulit-ulit kong binabasa yun, siguro mga 20 times kong binasa. At sabi ko, ang ganda naman ng kwentong ito. Ang ganda naman ng storyang ito. Hindi ko alam na nasa Bible pala yan. No? Nalaman ko yan nung grade 6 na ako, nung nakakilala na ako sa Panginoon. Pero ito talaga,
kumbaga, palagay ko, isa sa mga all-time favorite natin. No? Itong paglalaban ni David and Goliath. Ang isa pa po sa mga paborito ko na kwento sa Bible ay ito namang kwento ni Elijah, no? And the 840 prophets of Jezebel. Okay? Na alam natin yung competition sa mga nagbabasa dito ng ating Bible reading, kita niyo yung pangyayari dito. No? Na ang hari noon ay si King Ahab, na ang asawa ay si Jezebel na malupit, na talagang inimpluwensyahan niya na gumawa ng masama itong hari ito. At merong si Jezebel na 840 false prophets na sumasamba sa Diyos-Diyosan, kay Molech at saka kay Baal. No? Di mo yung 840. Ngayon, nakumbinsi ni Jezebel at ng 840 na prophets na ito, yung mga Israelites, no? Na sumamba din kay Molech at saka kay Baal. No? Kumbaga, nalito na sila kung sino ba talaga ang tunay na Diyos. Kaya, nangyari, kung maaalala natin sa 1 Kings chapter 18, ang sabi ni Elijah, naghamon siya, no? Ng competition. No? Na kung sino ang sasagutin ng Panginoon ng apoy, yung kanyang alay, yun ang tunay na Diyos. At alam natin na nangyari, no? Yung 840 prophets, nagsayaw sila maghapon, no? Humingi sila ng apoy, no? Doon sa kanilang Diyos-Diyosan. No? Nasunugin yung kanilang alay, pero yun yan. Nagkampabawas na sila, sinaktan na nila yung kanilang mga sarili, at walang tumugon ng apoy. Samantalang si Elijah, no? Naggawa siya ng 12 na stones, no? Representing the 12 tribes. Tapos, naglagay siya doon ng iaalay niya ng mga hayop at pinuhusan niya ng 3 galon. No? Nagtubig na bahana, bumahana doon sa alay niya. Napaka-imposibleng masunog doon. Diba? Pag magdidikit ka ng apoy, huwag basa. Dapat tuyok-tuyok as much as possible. Pero, pinakita talaga ni Elijah that his God is the real God. Kaya sa isang prayer pa lang niya, no? Biglang talagang sinunog as inside, no? Itong alay na ito. That day, nalaman ng mga tao sino ang tunay na Diyos. Imagine, si Elijah against the 840, no? Plus the queen, no? Jezebel, na talagang pumapatay ng mga propeta. And then, ang isa pa, ito kay Elisha. Again, kung nagbabasa kayo sa 2 Kings chapter 6, yung alalay ni Elisha ay takot na takot sapagkat itong mga Aramean armies ay pinapalibutan ang Israel. No? Pero itong si Elisha, cool lang. No? Siguro ay pahiga-higa lang. Nung nandiyan na yung mga Aramean armies, sabi nung katulong niya, hindi ka ba kinakabahan? No? Hindi ka ba natatakot? Nandiyan na sila. Sabi niya, nag-pray siya, Lord, open the eyes of my servant. At ito nakita niya, meron palang chariots of fire na nakapalibot sa kanila. Who is greater than those armies? At nakita natin na hindi nanaig yung Arameans sa Israelites. Okay? And then ang huli, na paborito ko na kwento, at marahil ito ay gusto nyo rin, is Daniel in the lion's den. Okay? So alam natin yung nangyari dyan, ano? Na kung sino ang hindi magpe-pray, no? Sa hari, ay ipapakain sa leon. At kung marinig yun ni Daniel, no? Ay hindi siya kinabahan, hindi siya nagbago, no? Kundi nag-pray pa rin siya, at yun nga, nakita na nagpe-pray siya 3 times a day pa rin, no? At siya itinapon dito sa lion's den. Bakit po pinapakita itong mga storya? Kasi kung babalikan natin, imagine, David was very small. Ano? Compared to Goliath. Di ba? He has all the reasons to quit. And to choose not to fight this champion. Yun ang nakalagay sa description sa kanya. Kasi well experienced itong si Goliath, no? Bata pa lang, warrior na siya. Okay? Si Elijah, mag-isa lang siya against 840 na mga prophets. Kumbaga, mas malakas sa panalangin ito ng mga to kasi
Kasi, ang dami nila. Samantalang ako, mag-isa lang. Kung ako yan, mag-quit na ako. No? At maiintindihan siguro ng kasaysayan kung bakit ako nag-quit. Kung ako yan. Di ba? Ganon din si Elisha. No? Hindi siya natakot sa batalyon ng mga Arabians. No? Alam mo kung bakit? Because he knew na mayroong mas malaki na armies, mas powerful armies na nakaabang sa kanila. And then si Daniel, hindi siya nag-compromise, no? Hindi siya nag-quit sa kanyang pananampalataya. Hindi siya nag-praise sa hari. Nag-praise siya sa tunay na Diyos. Why? Because he knew that this God is greater. Hindi siya natakot sa mga leon. Hindi siya natakot ipakain sa leon. Hindi ko kaya kaya. May makagat nga ako ng aso, parang tarantang-taranta na ako eh. Ito yung kainin ka pa ng leon. Diba? These 4 Bible stories, again, they have all the reasons to quit because of the great difficulty that they're experiencing. And yet, they kept on moving forward. They did not quit. You know why? Because of the only one reason. There is only one reason why these people, these Bible characters did not quit. Their God is greater. Okay? Kaya gusto ko itong picture na to. Kaya hindi natakot si David because someone behind him is greater, is taller, is more powerful than Goliath. Kaya nga sabi niya, I come to you in the name of the Lord. I will defeat you in the name of the Lord. Si Elijah, alam niya na baka niya ay ang Panginoon. Alam niya, sasagutin siya ng Panginoon. Tapos itong si Elijah, nakita niya, may isang batalyon din o isang regiment ng mga forces sa langit. Kaya protektado sila. And then si Daniel, nakita niya, yung angel of the Lord who is protecting him from these lions. These people did not quit because their God is greater. Ngayong umaga, ang nais ko pong makita natin sa ating pag-aaralan. Marami tayong kinakaharap ng mga gulayan sa buhay natin. Di ba? Or mga nakaharap na. Or maybe ngayon may mga gulayan sa harapan mo. Na parang nakakatakot. Na parang ang liit-liit natin. Marahil merong 840 false prophets. Na problema tayo ngayon. Marahil merong isang batalyon na mga problema na nag-aabang sa atin. At marahil may mga leon na nakakaharap tayo na parang anytime ay gusto tayong kainin. Gusto tayong masabi. Mga kapatid, is your God greater? No. Ang Diyos na sinasamba ng mga ito is the same God that we have right now. Kaya, mga kapatid, whether we believe it or not, ano man ang sitwasyon natin sa oras na ito, I want to tell you, and I want this truth, na sabihin niyo sa inyong mga sarili, my God is greater. Sabihin niya natin, my God is greater. Kaya kung may problema kayo sa oras na ito, may pinagdadaanan kayo, sabihin niyo, my God is greater. Sapagkat itong mga ito, again, they have all the reasons to quit. At palagay ko, kung nag-quit sila, maiintindihan natin. Di ba? Na makakabasa ngayon. But they did not. Why? Because their God is greater. Ngayong umaga, mga kapatid, for the 9th week, pinag-aaralan natin, knowing God. It is a journey. Hindi nyo kayang kilalanin ng Panginoon ng isang linggo lang or ng overnight. In fact, I believe, marami tayong matututunan dito sa 1 John, pero it's not enough para makilala talaga natin ang Panginoon. It is a journey ng paglalakbay at ito'y tuloy-tuloy. At nawa, sa 8 natin na pong nakita about the Lord,
we will conclude indeed, no, ngayong umaga, that our God is greater. That the God that I worship is greater than anyone and anything else. Amen? Is that your God? No? Is your God greater? Ito gusto kong sabihin, gawin. I pray na as we say and as we learn that our God is greater, sana ipakita natin, no, sa buhay natin na ang Diyos ko, no, ay mas malakas sa kahit anumang kakaharapin kong hamon. No? Kahit anumang pinagdadaanan kong problema, kahit anumang obstacle na kinakaharap ko sa oras na ito. Kung may mga gulayan, no, may mga false prophets, no, may mga battalion of armies, and may mga lions tayo makakaharap. Nawa ipakita natin, no, that our God is great. Ngayong baga, ang ating pag-aaralan ay pang-siyam na pagpapakilala ni Juan tungkol sa Panginoon. At nawa ito pong pagpapakilala na, it will really strengthen our faith. No? Kung aandap-andap ng ating mga pananampalataya, kung nanghihina na po tayo, no? This will energize us, no, to keep on moving forward. At habang pinag-aaralan ko nga ito, titignan ko si GBC Satellite. We are small. Di ba? When it comes to numbers. Pero ito sabihin sa'yo, but our God is our God is greater. Our God is greater. We may be small, mga kapatid. But our God is greater. Sana maramdaman yun, maranasan natin natin. So, pinamagatan ko po ang ating mensahe, the God who is greater. Ano? Ang Diyos na higit. Ano? Higit saan? Dito po sa mga talata na ating pinag-aralan, o binasa, makakakita po tayo ng 4 na areas sa buhay po natin wherein we can say that God is greater. No? Sa bahagi ng buhay po natin, no? Sa bahagi ng pamumuhay natin sa mundong ito, na masasabi natin that God is greater. Higit ang Panginoon. And we will thank God, no? We will be grateful, no, in all our lives because we have a God who is greater. Okay? Ang una, greater than the wickedness of the world. God is greater than the wickedness of the world. Ang Panginoon ay higit kaysa sa kasamaan ng mundong ito. Ang sabi po dito sa 1 John chapter 3 verses 11 to 15, sabi niya, "For this is the message you heard from the beginning. We should love one another. Don't be like Cain, no, or Cain, who belonged to the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own actions were evil and his brothers were righteous." Guro, alam natin ang kwento ni Cain at ni Abel, no, yung magkapatid na ito, na pinag-alay sila ng Panginoon. Okay, ang inalay ni Cain, kasi si Cain ay farmer, no, si Abel ay shepherd. Okay, nag-aalaga ng hayop, si Cain ay magsasaka. So, ang requirement ng Panginoon, mag-alay ka ng hayop. No? Yung may dugo. Eh, ang mga tanim, walang dugo yun. Di ba? Pero, ang inalay ni Cain ay yung kanyang mga pananim. No? Yun ang kanyang sinunog. Kaya, hindi yung tinanggap ng Panginoon. Ang tinanggap ng Panginoon ay yung alay ni Abel na hayop. Siguro tanong natin, yun ang pinagkakakitaan ni Abel, ni Cain eh. Di ba? Dapat tinanggap din yun ng Panginoon. Pero ang requirement nga ng Panginoon ay may dugo. So anong dapat ang ginawa ni Cain sa inyong palagay? Para makapag-alay siya ng hayop na may dugo. Nag-hunt. Okay? Hindi ba pwedeng humingi siya kay Abel? Di ba? Or, bumili siya kay Abel. No, palit tayo, o barter tayo. Di ba? To follow the requirement of God. Pero, yun nga, si Cain, ano ang ginawa niya? Ang ginawa niya, yung alam niya na sa tingin niya ay yun ang dapat. Di ba?
Hindi yung utos ng Panginoon. At dahil sa hindi tinanggap ng Panginoon yung kanyang offering, anong nangyari? Pinatay niya si Abel. Bakit ganon? Sapagkat, sabi dito, because his own actions were evil and his brothers were righteous. Okay, so, kumbaga, innate na talaga sa tao yung kasama. And mga kapatid, ngayon po umaga, dito po sa pamumuhay natin sa mundong ito, we will experience, the wickedness, yung kasamaan. Pag manonood kayo ng TV, sa internet, makikita natin kung gaano patindi ng patindi ang kasamaan, ang kasakiman, ang mga krimen. Siguro hindi pa tayo masyadong naapektuhan sapagkat hindi natin makakilala yung napapanood natin sa TV. Di ba? But what if, kapatid mo, magulang mo, or sa mga mahal mo sa buhay yung nakaranas na yun. Di ba? Talagang makikita mo na the world is wicked. Ang sama ng mundo ito. Napaka-unfair. Ang sabi pa dito sa verse 13, do not be surprised, my brothers and sisters, if the world hates you. Mga kapatid, ngayong umaga, sana alam na po natin ito, pero tandaan natin, the world will hate us because of our faith. Yun ang pinakamatindi na mangyayari. Magagalit sila sa atin, hindi nila tayo papansinin, ika-cancel nila tayo. Tama ba yun? Di ba yun ang uso ngayon? Kina-cancel. Tinatanggal sa listahan ng mga friends. Hindi pinapakinggan. Hindi sinasamahan. Di ba? That's how wicked our world is. But, ang sabi po ng Panginoon, don't worry. Don't be dismayed because God is greater. Yung pinanampalatayanan mo, yung sinundan mo, yung sinunod mo, He is greater doon sa mga iniwan mo. Amen? Diba? Yung hinawakan mo, ay masakit kaya sa mga binitawan. Tandaan po natin yan. When we choose to obey the Lord. Okay? Because, yun nga, sabi po ng mga talatang ito, makakaranas talaga tayo ng kapighanian, ng suffering. Habang nabubuhay tayo sa mundo ito. Tandaan natin ito mga kapatid, hindi porket Christians tayo, exempted na tayo sa mga pagsubok. Okay? Sa temptations. Sa mga persecutions. Minsan nga mas matindi pa yung mga experience natin. Pero tandaan natin, our God is greater than those wickedness, than those persecutions, than those sufferings. And there's a greater than wickedness of the world. Una, life conquers death. Bakit God is greater than wickedness? Because life conquers death. Ang sabi po sa verse 14, we know that we have passed from death to life. Okay? Tayo pong lahat mga kapatid, kung hindi natin nakilala ang Panginoon, we are destined. We are destined to death. Tayo pong lahat ay mamamatay. Pero sa biyaya ng Panginoon, sa biyaya at awa ng Panginoon, nakilala natin siya. Pinili niya tayo. Kung kaya, tayo po ay lumampas na. Tayo po ay nakaiwas na from death to life. Ngayon po ay meron tayong buhay na walang hanggan. So, nung iyong pinili, natanggapin si Jesus, nung iyong pinili na sumunod sa Diyos, God is greater. Why? Because life conquered death. Binigyan ka ng buhay ng Panginoon. Kaya magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi sa John chapter 10 verse 10, basahin niyo po natin. Ready? Begin. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Mga kapatid, napakaganda ng layunin ng Panginoon. Hindi lamang siya pumunta dito para bigyan ka ng buhay. Kundi, ano sabi niya?
so that you will have it to the full. No? Para ma-enjoy mo lahat, no? Ang ino-offer ng mundong ito o ng buhay na ito. Okay? Na naayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi yung basta maisip mo lang na magpapasaya sa'yo kahit mali, ay sige lang. Hindi. Alam niyo po ba na ang tunay na magpapaligaya lang sa atin ay yung kalooban ng Panginoon. No? Yung gusto ng Panginoon. Doon lang natin mararamdaman, mararanasan ang real happiness. At yan po ang gusto na ibigay sa atin ng Panginoon. Okay? Why He is greater? Sapagkat sabi niya, I have come that they may have life and have it to the full. Wala po tayong ibang mga ibang tao o ibang material na bagay na papapangakuhan tayo ng ganito. No? Hindi mo masasabi na pagka ako'y nagka-cellphone ng latest na cellphone, I will be happy always. No? Hindi mo pwedeng sabihin na pagka nagkaroon ako siguro ng 6.7 billion. 6.7 billion, I will be happy. I will be at peace. Diba? Because hindi yun po ang guarantee. Hindi yung mga material na bagay. No? Hindi yung mga relationship dito sa lupa ang magbibigay sa atin ng totoong kapayapaan at kasiyahan. It's only God. No? Kung tayo po ay may relationship sa Panginoon, no? Bibigyan niya tayo ng buhay. And He will make us experience its fullest. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, no? If you will decide to follow the Lord, no matter what. No? Di ba yung sabi ng awitin, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. You will experience this. Okay? You will experience life at its fullest. Ang sabi pa niya sa John chapter 10, verse 28, basahin niya po natin, ready, begin. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Wow! What a powerful promise. Kung sino man ang susunod sa akin, I will give them eternal life, and they shall never perish. Hindi na sila mapapahapang. At ang sabi niya, no one will snatch them out of my hand. Wala nang makakaagaw. Ang Panginoon lang ang pwedeng mangako ng ganyan. Hindi natin kayang mangako ng ganyan. Yung trabaho natin, hindi tayo kayang pangakuan ng ganyan. Di ba? Yung mga achievements natin, no? Hindi tayo pwedeng bigyan ng assurance ng ganito. Only the Lord Jesus Christ can do this. Kaya nga, you will experience life at its fullest when you follow the Lord. Are you following the Lord? No. How faithful are you in following the Lord? Okay? So, yan po ang makikita natin. Life conquers death. That's why our God is greater. No? Nung sinunod natin ang Panginoon, He will give us life, or He has given us life that conquers death. Next, love conquers hate. No? Ang pag-ibig ay tinalo. No? Ang galit. Okay? Meron kaming missionary. Ewan kong naalala ko din na Brother Tony. Sinuportahan namin. Ang kanyang pangalan ay Rhea Galit. Sabi pa, masaya ito, galit pa rin. Anyway, ang sabi dito sa verse 14, we know that we have passed from death to life because we love each other. Okay? Anyone who does not love remains in death. Anyone who hates a brother or sister is a murderer. No? And you know that no murderer has eternal life residing in him. Okay, imagine, no? Ang isa palang tao na galit, no, sa kanyang kapatid, no? Or maybe sa kapatiran o sa kanyang kapwa. Ano ang kasalanan niya? Mamamatay tao na siya. No? Makikita natin yan sa Matthew chapter 5 and 6. Kung meron, kung nag-iisip ka ng masama, no, sa iyong kapatid dahil galit ka, you are guilty as a murderer. No? Guilty ka na sa pagpatay ng tao.
Minsan iniisip ko, sobrang naman ng Diyos. Di ba? Grabe naman yun. Pero alam mo kung iisip-isipin yun, ilan na ang pinatay ninyo habang nagdadrive kayo? Or sa mga driver dito, di ba? Ilan na yung mga binaril ninyo? In your mind. Di ba? May one time nagdadrive ako, no? May nag-cut sa akin. Ginawa ko. Binabarit-barit ko. Sa akin na magalit ako, binabarit-barit ko. Doon ko na lang nilalabas yung galit ko. Pero, yun nga, kung halimbawang nakipag-gitan siya sa akin, tapos may dala akong baril, tunay na baril, ano kaya magiging reaction ko? Di ba? Sabi ko nga, may kakilala ko na may dala siya laging baril sa kanya sasakyan. And later on, inano na niya, hindi na niya dinala, iniwan na niya sa bahay kasi sabi niya, delikado, makakapatay talaga ako. Kasi wala kang uurungan eh. Di ba? Pagka may dala kang baril, tignan ka lang ng masama. No? Pag ano. Di ba? Ano? Lalaban ka ba? Pakita mo pa lang. So, mga kapatid, ang sabi po dito, nung nakilala natin ang Panginoon, tinuruan niya tayo na magmahal. And because of that love that He showed upon us, we can overcome hate. You evaluate yourself. No? Ito, iniisip ko. Kung ating titignan yung ating mga puso, if we will admit it or not, di ba marami tayong inipo na galing? Minsan nga, kung inyo mapapansin ang pattern ng mga may dementia, di ba? Yung mga, katulad doon sa San Pablo, no? Meron sa doon nagka-dementia, may dala siya laging martilyo pag umaga. No? Kasi sabi niya, nandiyan yung mga kaaway. No? Tapos minamartilyo nila yung sahig nila. As in, ang ganda ng sahig ko, minamartilyo niya kasi nandiyan yung mga kaaway. No? Tapos inaaway niya yung mga kasama niya sa bahay. No? Inaaway niya yung mga kapitbahay. Tapos punta siya sa kalsada, naghahamon talaga siya ng away. So, ang sabi nila, yun yung mga kinimkim mo na galing. Na pagka na out of control na yung isip mo, ay lumalabas. Kaya napansin ko nga po sa mga majority na may dementia, laging may kaaway, laging may kagalit. Laging may gustong saktan. Kasi yun daw po mga kinimkim na galing. Kaya mga kapatid, ano kaya ang mga kinikimkim natin mga galing? Sana hindi tayo magkaroon ng dementia. Ako, sana hindi ako magkaroon ng dementia. Pero ang point ko dito mga kapatid, once you choose to follow the Lord will give you this kind of love that will conquer that hate, that anger in your heart. Okay? He is greater. No? Ang Panginoon natin na sinasamba ay higit. No? Sapagkat binigyan niya tayo ng pag-ibig na tatalo sa mga galit natin. No? Nasabi sa Proverbs chapter 10, verse 12. Basahin niya po natin. Ready? Begin. Hatred stirs up conflict, but love covers over all wrongs. Imagine that. No? Pag natutunan natin itong pag-ibig ng Panginoon, matututo tayo magpatawad. Matututo tayo na maging considerate, maging magpasensya. Di ba? Hindi naman ibig sabihin na matututo tayo na i-tolerate yung kasalanan. No, hindi po yun ang ibig sabihin. Kundi, we will always give another chance to people. Ang hirap mo. Only God can give you that kind of love. Hindi mo kayang pag-aralan yan sa mga books. No, kahit kay Dr. Love, hindi mo yan matututunan. One time nakinig ako kay Dr. Love. Merong makulit na caller. Sabi niya, sinaulo ka, huwag kang tumawag ulit. Pinag sa kanya ng telepono. Si Dr. Love yun. So kung maririnig mo yung gano'n kay Dr. Love, tatawag ka pa ulit. Di ba? Kasi, mga kapatid, kahit nasabihin na natin tayo expert, no? Pagdating sa pag-ibig,
Since we are human beings, we are limited. No? But if God is with us, no, He will give us that kind of love that overcomes, that conquers the hate. No? So, salamat sa Diyos sapagkat ang Diyos na sinasamba natin is greater than the wickedness of this world. No? Dito sa mundo, may death, may hate. But, because of the Lord, we will be able to conquer them. Ang pangatlo, light conquers darkness. No? Light conquers darkness. Ang sabi dito, we know that we have passed from death to life because we love each other. Anyone who does not love remains in death. Okay, isa sa mga kahulugan ng darkness ay death. No? Ang isa pang nakahulugan nito ay depression. No? I'm in the dark when I'm depressed. No? At yun nga, ang death, no, at saka kasalanan, yan po ay mga, kumbaga, paghalin tulad, no, sa kadiliman. At ang sabi dito, we know that we have passed from death to life. No? Ang ibig pong sabihin, nung tinanggap natin ng Panginoon, He has given us the light. And because of this light na binigay sa atin ng Panginoon, we were able to overcome darkness in our lives. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo sa John chapter 8, verse 12, saan niya po natin? Ready? Begin. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Napakaganda ng paghahalin tulad ng Panginoong Jesucristo sa kanyang sarili. I am the light of the world. If you follow me, no? Ang sabi niya, you will never walk in darkness. Hindi ka na mamumuhay sa kadiliman, no? Kundi mamumuhay ka sa liwanag ng buhay. Because Jesus is with you. Jesus conquered darkness. And He conquered it not for Himself. Tandaan yun, ano? He did not conquer it for Himself or for the angels. No. He conquered darkness for us. Para sa atin. Tinalo niya ang kaliliman para tayong lahat ay papapunta sa liwanag. Okay? So, salamat sa Panginoon because our God is greater, no, than the wickedness of this world. Ang pangalawa, greater than our wealth's worth. No? Siya ay mas higit pa sa halaga ng ating kayamanan. Okay? Ang sabi po dito sa verse 16, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Ngayong umaga mga kapatid, let me ask you, what is your greatest possession? Ano yung isang bagay na hindi pwedeng mawala sa atin? Hindi mo pwedeng pakawalan? What is it? Ha? May idea kayo? Ito, life. Ano? Yung buhay natin, this is our greatest possession. Di ba may kasabihan tayo, aanhin pa ang damo, no? Pag wala na yung nagagamas. Hindi. Pagka patay na ang kabayo. Di ba? Ang ibig sabihin ng noon, aanhin pa itong kayamanan natin sa mundo kung wala tayong buhay to enjoy it. Jesus Christ laid down His life. Pero huwag naman lahat-lahat. But ang ibig kong sabihin, nakawin ng lahat, huwag lang ang buhay. Di ba? Pwede bang manakaw ang buhay? No? Pag binigay mo yun, babalik din yan. At yan din yung nakalagay sa Bible. Babalik din yan. No? So kung meron kang kapatiran na nangangailangan, ang sabi dyan, kung wala kang awa, kung hindi ka naaawa, sabi niya, how can the love of God be in that person? Ang gusto kong sabihin dito ni Juan, nakilala ba talaga nila ang Diyos? Tumanggap ba talaga sila sa Diyos or sa Panginoon Jesucristo? Kung wala silang desire man lang to help, no, to share their possessions. Di po ba? So, kung ang Panginoon Jesucristo, He was able to give His life. So, dapat ganun din daw po tayo. Okay? So, ang sabi sa verse 18,
Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Okay, gusto kong tingnan natin itong with actions and in truth. Okay? Sometimes, makikita natin yung mga politiko, ang daming mga pinapamigay, mga ayuda, at hindi ko alam kung lahat, pero marami sa mga ayuda, yung mga plastic, may mga pangalan, ng mga politiko. Okay? So, yung mga ganun, may mga hidden agenda, kung bakit nila binibigyan. Dito, may action na pagtulong, but it is not in truth. Yung mga ganun, pagka meron kang maling dahilan kung bakit ka magbibigay, hindi yan in truth. Ang in truth ay, una, bakit tayo magbibigay? Bakit tayo tutulong? First, because utos yan ng Panginoon sa atin. Second, because we love the brethren. Hindi yung iniisip natin na, magbibigay ako para banda-banda na yan. Para makabawi. Pagka ako naman ang nangailangan, ay makabawi. Okay? So, yung, sabi niya, let us not love with words or speech, but with action and in truth. Yung pagbibigay with truth or in truth, dapat tama yung dahilan. Bakit mo siya bibigyan? Okay? Let us check our hearts. Bakit ko ba ito bibigyan? Bakit ako tutulong? So, napakahalaga po niyan. Sabi pa dito, greater than our wealth's worth, kung ang Panginoon ay nasa atin. At sabi ng Panginoon, the Lord Jesus Christ laid down His life for all of us. So tayo din dapat ibigay natin yung ating pong buhay para sa ating pong mga kapatid. So we need to be gracious. We are gracious if we know that God is greater than our wealth's worth. Okay? Mas mahalaga ang Panginoon kaysa halaga nung pera natin. Kasi nga, sabi nga ng isang manunulat, many times, yung security natin at significance natin ay depende sa kung gaano karami ang meron tayo. Di ba? Ang pera natin. Kumbaga, pagka mas marami, kung naalala ko nung kasal ni Pastor Rexel, saka ni Sister Ping, at marami siyang mga Chinese na mga ninong at ninang. At ang instruction, bilin na bilin doon sa wedding coordinator, dapat ang una sa pila ng mga ninong at ninang ay yung pinakamayaman. Yun ang pinakamayaman, yun ang una. Dahil, sabi niya, pagka siya ay sa second, o sa third, or sa last, kakaunti lang yung bibigay niya. Pero kung yan ang pinauna mo, ang laki ng ang laki ng ibibigay niya. Kaya, inobserba ko talaga kung paano ang arrangement na ginawa ng coordinator na yun. At ganun niya. Sa pinakamayaman hanggang sa pinaka-ordinary. So, mga kapatid, tayo po na mga mananampalataya, tayo nakaranas ng graciousness ng Panginoon. We need to be gracious also. Diba? Huwag natin panginayanan kung ano yung ibibigay natin. Because God is greater. Diba? In fact, God will give you greater than what you have given. Okay? Ang sabi po dito, Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Ang sabi sa Colossians chapter 3, verse 13, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. So ganito po mga kapatid, dapat tayong maging gracious. Ano ang Tagalog sa gracious? Mapagbiyaya. Maging maawain. Sabi niya, you bear with each other. Kumbaga ay pagtsagaan natin. Pagtiisan natin ang bawat isa. Okay? Forgive one another if any of you has grievance against someone. Nagsabi niya, forgive as the Lord forgave you. Ang tindi ng standard, no?
Pero itong forgive as the Lord forgave you, ito ang, kumbaga, wake-up call sa atin. O nga, no? Ilang beses na kaya akong pinatawad ng Panginoon. No? At ano-ano kayang mga kasalanan ko ang pinatawad din ng Panginoon? Gaano kaya kalalaki yung mga kasalanan na ginawa ko na pinatawad ng Panginoon? Alam niyo ba, the fact na nandito tayo ngayong umaga, no? Nakakaintindi, nakakaunawa ng kanyang salita. That means the Lord has been forgiving us. No? Lagi niya tayo pinapatawad. Kasi kung hindi niya tayo pinatawad, wala nang si GBC sa atin. Sarado na to. Patay na tayong lahat. No? Pinatay na tayo ng Panginoon. Thank God. No? Sa forgiveness, sa grace ng Panginoon sa bawat sa atin. That's why we need to be gracious to others. If we know that God is greater than our words, world's worth, we will be gracious to others. Then, isa pa, makikita natin sa Ephesians chapter 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ. As in Christ, God forgave. No? Because of the Lord Jesus Christ, God forgave us. Pinatawad tayo ng Panginoon, hindi dahil sa humingi tayo ng tawad, o magaling tayong humingi ng tawad. Pinatawad tayo ng Panginoon because of the Lord Jesus Christ na nakikita niya sa ating buhay, sa ating puso. Kaya na tayo laging pinapatawad because of Christ. Okay? So, yan po makikita natin. No? We need to be gracious. Second, we are generous. No? Because our God is greater than our wealth worth, we need to be generous also. Ito pong una, itong gracious, ito yung attitude natin. We need to be gracious. Maging mabait, maging mapagbiyaya, you know, maging mapagpasensya. Yung generous, ito yung action. Okay? You help. Hindi sapat yung, uy, nakakaawa ka naman. Uy, naiintindihan kita sa pinagdadaanan. Hindi sapat yun. You need to be generous. Kaya nga, action in truth ang gusto na ipagawa sa atin ng Panginoon. May action dapat. At ano yung mga action na yan? Okay? Ito, ang Panginoon, hindi niya lang sinabi na mahal niya tayo. Hindi niya lang pinasabi sa mga prophets noong unang panahon na mahal niya tayo. Anong ginawa niya? Pumunta siya dito sa lupa para mamatay dito sa krus. Okay? Every time we say, I love you, no? Sa parents natin, no? Sa mga loved ones natin, anong ibig sabihin? Ang ibig ba sabihin doon ay we can be generous. We are gracious to them. Or we're just saying it for the sake of saying. Diba? So dito, makikita natin na may action. At ang action ay generosity. Sabi niya, with action and in truth. Sabi sa Deuteronomy chapter 15 verse 10. Basahin niya po natin. Ready? Begin. Give generously to them and do so without grudging. That because of this, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand. Ito pala. Ano? Kaya pala ang Panginoon very generous din sa atin. Kasi ito ang ibibigay niya sa atin. No? Ito ang gagawin niya sa atin. No? When we give generously to them and do so without a grudging heart, then because of this, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand to. Napakagandang promise nito. Again, generous. No? Hindi, ano bang tawag doon? Opposite ng generous. Sa Tagalog, kuripot, tipidin. No? Let's give generous. Kasi, babalik din sa iyo yan. Di ba? At ang magbabalik sa iyo yan, hindi yung pinagbigyan mo. Di ba? Kundi ang magbabalik sa iyo yan, ay ang Diyos. At ang sabi pa doon, ang effect, di mo ba ang effect ng iyong pagbibigay generously? Ano? God will bless you in all, no? Hindi yung some lang, some of your work, but in all your work and in everything you put your hand to. Ibig sabihin, kung ano bang maisip mong trabaho o gawin, the Lord will bless you.
if you give generously. Ano pa sabi sa Proverbs 11:25? Basahin niya po natin. Ready? Begin. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Okay? Hindi ko malilimutan ang sabi ng isang preacher dito. Kung maghahanap ka ng mapapangasawa, find a generous person. Why? Because when you have a partner, a generous partner, ano sabi niya? You will prosper. No? Sasagana ka. Okay? Whoever refreshes others will be refreshed. So, gusto ba natin mag-prosper sa buhay na ito? Gusto ba natin ma-refresh parati? Okay. Let us be generous. Let us refresh others. Isipin natin, gawin natin kung ano yung makakapagpapabuti, no? Sa ating katabi, sa ating kaharap, o sa ating nasa likod. Huwag lagi natin isipin na, kailangan silang gumawa niyan sa akin. No? Huwag natin lagi isipin yung ako. No? Kasi alam niyo, pagka ako, lagi, limited mag-disappoint tayo. Di ba? Pero pagka ang isipin natin lagi yung iba, you will never know kung gaano tayo gagantihan ng Panginoon. Di ba? So, we are generous because our God is greater than our wealth. Huwag natin panghinayaan kung anong ibibigay natin. Na tulong para sa gawain ng Panginoon or kahit sino na nangangailangan ng mga kapatid. Okay? Hindi tayo malulugi at hindi tayo magsisisi. So yun po ang pangalawa na makikita natin na area sa buhay natin na makikita natin that God is greater. Una, He is greater than the wickedness of the world. He is greater than our wealth worth. No? Ang pangatlo, He is greater than our wavering heart. No? Siya ay mas higit pa, no? Kaysa ating mga pabago-bagong puso. No? Di ba? Napansin niyo ba? May mga times sa inyong pakikinig ng salita ng Panginoon. Halimbawa, nagbigay ng invitation ang pastor. Sino ang gusto maglingkod sa Panginoon? Dahil sa na-touch tayo sa mensahe, no? Taas tayo, yes Lord. Or ako po, pastor. Sasama ako dyan. Pero, tayo mga Pinoy, alam natin yung maintenance ko. Magaling lang sa simula. Magaling lang pagka yung talagang tinamaan tayo ng mensahe. Pero kinabukasan pag-isip natin. No? Diba? Ngayong Sunday, no? Talagang engaged tayo sa mensahe. At talagang tango tayo ng tango. Tama yan. No? Pero bukas kaya, tama pa kaya ito. Naalala pa kaya natin. Di ba? So, our hearts are wavering. And sometimes, because of our wavering heart, ayaw na natin maglingkod sa Panginoon. Ayaw ko ng mga ako. Ayaw ko ng i-dedicate ang buhay ko. Kasi hindi ko rin naman natutupang. Tandaan nyo ito mga kapatid. No? Once you dedicate your life to the Lord, kahit na mag-waver ang aming mga puso, God is still the same. He is still there. He is still waiting for us. He is greater than our wavering heart. Ang sabi po dito, sa verse 20, if our hearts condemn us, we know that God is greater than our hearts, and He knows everything. Okay? Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God. So alam niyo po, ang dahilan, ang number one na dahilan, why our hearts waver? Because sometimes our past sins, yung mga kasalanan na ginawa natin dati, it's haunting us. No, na, hindi mo magagawa yan. No? Kasi ganito ka dati. No? Hindi mo, ang tawag dito, hindi mo mapipigilan yung sarili mo. Ano? Dahil ganyan ka dati. Dati, isang kalabit lang sa'yo, bigay na na. No? So, hindi mo may tutuloy yan. Yung pagsunod mo sa Panginoon na yan. Tandaan natin mga kapatid. The Lord pardons our past. Pinatawad na ng Panginoon yung nakaraan.
yung mga pinaggagawa natin. Kung gaano man katindi yan, no? Kung gaano man nakakakilabot yung inyong ginawa in the past. Kung gaano man kayo kahina in the past. When you ask forgiveness to the Lord, when you allow the Lord to work in our lives or in your life, He pardons our past. Wala na siyang epekto. No? Hindi na niya ma-determine kung ano yung future mo. Yung nakaraan. Kasi tapos na yun, no? Tinapon na ng Panginoon. Kung ano man ang magiging decision mo ngayon, if you want to follow the Lord right now, sabihin ko sa inyo, He is greater. Aayusin ng Panginoon yung buhay. Sabi nga nila, hindi mahalaga sa Panginoon kung paano ka nagsimula. Sapagkat marami sa atin ang pangit ng simula. Di ba? Pero mahalaga sa Panginoon, when you are with Him, kung nagkita kayo in the middle, kung nagkita kayo in the middle, aayusin niya yung katapusan, yung ending ng life. Yun ang mahalaga sa atin. Di ba? So, He will pardon our past and sabi niya, if our hearts condemn us, we know that God is greater than our hearts and He knows everything. No? Kasi yun nga, yung if our hearts condemn us, sometimes sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa pagsunod natin, meron mga bumubulong-bulong sa atin. Kaya mo ba talaga yan? Kaya mo bang panindigan yan? No? At pag nagkamali ka, meron ulit bumubulong sa'yo, sabi ko na sa'yo eh. Di ba? Pero salamat sa Diyos sa pagkaintindi niya. Magkakamali tayo. Pero ang kaibahan ngayon, that God is with us. No? Tayo ay ibabalik niya. Wala na makakaagaw sa atin. No? Hindi na tayo pwedeng lumayo nang napakalayo sa Panginoon. Dahil aabutin niya agad tayo, mga kapatid. Okay? He pardons our past, our sins. No? And then sabi sa Acts chapter 10, verse 43, basahin niya po natin. Ready? Begin. And the prophets testify about Him, that everyone who believes in Him receives forgiveness of sins through His name. So, pansinin yung word na all the prophets testify. Ang ibig sabihin, kahit pa ng Old Testament, no? Yung ipinapangaral ng mga propeta. Ang sabi niya, everyone who believes in Him receives forgiveness of sin through His name. Okay? Dahil lang sa pangalan ng Panginoong Yesus, papatawarin tayo. Again, hindi dahil sa mga performances natin. Kaya dapat mga kapatid ngayong umaga, maglingkod tayo, no, sa Panginoon bilang pasasalamat. No? Hindi para ipakita sa Panginoon na, Lord, galing ko no? Hindi tayo ma-pressure sa ating performance. No? Kundi gawin natin ito mga kapatid. Itawag sa Diyos. Kundi gawin natin maglingkod tayo sa Panginoon dahil nagpapasalamat tayo dahil sa kabila ng ating pong pagiging makasalanan, sa kabila ng hindi tayo karapat-dapat na maglingkod sa Panginoon, pinili pa rin tayo. Inayos pa rin tayo. Nilinis pa rin tayo ng Panginoon para tayo ay makasunod sa Panginoon. So yun po, He pardons our past. Second, He provides peace. Alam niyo po, ang kapayapaan, for me, ewan ko sa inyo, this is the most important state na kailangan po natin sa oras na. Sa totoo lang, akala lang natin na pagka marami tayong pera, marami tayong connection, magkakaroon na tayo ng kapayapaan. Pero dito makikita natin kung sino talaga ang nagpo-provide, kung sino ang source ng ating peace. Na kahit very limited ang ating pong mga resources, if we have God, we have peace. We have confidence na sa kabila ng nagmamahalan ng mga bilihin, nagtataasan ng presyo, ng langis, napakainit, pahirap ang buhay, di ba? We have peace. Hindi tayo nagpapanik, hindi tayo natatakot, hindi tayo nag-worry na tayo ay mapapahamak. No? Because God is with us. And God is greater
than, sabi dito, than our wavering heart. Because the Lord will provide peace. And sabi diyan, how we set our hearts at rest in His presence. No? Then sa verse 21, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God. Okay? Kung mapaglabanan na natin, kung ma-realize na natin yung truth, no? Na pinatawad na tayo ng Panginoon sa ating mga nakaraan. So, ang ating pong puso ay magkakaroon ng kapahingahan. Magkakaroon ng kapayapaan. And then sabi pa niya dito, we will have confidence before God. Hindi na tayo mahihiya sa Panginoon. No? Kundi, magiging malakas na yung loob natin na tumawag sa Kanya, na humingi ng tulong sa Kanya. Sapagkat ang Panginoon ay magkakaroon ng kapayapaan. In fact, ang sabi sa Philippians, chapter 4, verses 6 and 7, I think this is the best verses, no? Pagdating po sa kapayapaan na kailangan natin. Sabi po dito, basahin na po natin, ready? Begin. Don't be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Anxious ka ba? Sa oras na yun. Hindi ka ba mapalagay, hindi ka makakatulog? No? At ano sabi niya, ano dapat mong gawin? You pray with thanksgiving. You present your request to God. And then the Lord, and the peace of God will, you will experience the peace of God. Hindi mo kayo pakalma. Makakalma ka. May pinapanood kami kahapon na sa Netflix. Isang ranger, forest ranger, pumasok siya sa kuweba at hindi niya alam paano lumabas. So may nakita siyang maliit na labasan. Kaya lang, sobrang hirap ng dadaanan. No? So nung pinipilit niyang dumaan, sumusuot siya sa maliit na butas, nanak siya ngayon. Hindi siya makalabas. Eh biglang umulan. So ang lakas ng ulan. So bumabaha na dun sa kuweba na yun. At kumbaga, kung hindi siya makakalis, so mamamatay na siya. So sigaw siya ng sigaw hanggang sa may dumating na tulong. No? Rescuer. At ang unang sinabi sa kanya, no rescuer, relax. Relax. Para makaalis ka sa butas na yun, you need to relax. Kailangan lumambot yung mga muscles mo. Kasi kung tensyonado ka, hindi ka kasya, hindi ka makakaalis dyan sa butas na yan. Di ba? Ini-imagine ko yung sarili ko, no? Na doon sa ganong sitwasyon, sabi ko, baka mamamatay na ako dito. No? Baka, kahit hindi ako claustrophobic, magiging, madidevelop ko yun. No? Kasi hindi ko alam anong gagawin ko Mga kapatid, hindi ko alam kung na-stuck kayo sa isang butas ngayon, no? Sa dami ng inyong pinagdadaan. Pero sabi ng Panginoon, if you are anxious, kung na-stress ka, mag-pray ka with thanksgiving. Alam nyo, na-amaze ako dito sa talatang ito. Kasi, madalas sa ginagawa natin pag may problema tayo, pray lang tayo. Lord, tulungan mo ako. Lord, pahingin ito. Di ba? Pero after you pray, stress ka pa rin, di ba? Kaya nga dinugtungan ni Apostol Pablo na with thanksgiving. Ito ang pampakalma, mga kapatid. Pagka inalala mo lahat ng pwede mong pagpasalamat sa Panginoon, sabihin ko po sa inyo ito. It's my experience. Kakalma ka. At yung peace of God will come to you. You will experience the peace of God. And this peace of God will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Mga kapatid, gusto mong tandaan niyo ito. Pag-aranasan lang ito. Natin ito when Jesus is in our lives. Pag wala si Jesus sa puso natin, I'm sorry to say, hindi natin ito ma-experience itong peace of God. Kailangan natin tanggapin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Okay? So, makita natin, He is greater than our wavering heart. At ang pang-apat, He is greater than our worries in life. No? Mas higit pa siya sa mga pinapangambahan natin sa buhay na ito. Ano ba yung mga pinapangambahan niya?
May trabaho pa kaya ako bukas? No? Malakas pa kaya ako? Mas buhay pa kaya ako bukas? No? Nakakapag-asawa pa kaya ako? Makikita ko pa kaya yung mga anak ko na graduate? No? Makikita ko pa kaya yung ako o kakapuan-puan ko? Di ba? Mga bagay na yun, minsan naglalaro sa ating po mga isipan. Di ba? Makakapasa kaya ako, no? Sa mga exams, no? Nakaka-graduate kaya ako on time. Mga kapatid, the Lord is greater than everything, all our worries in life. Sabi niyan, we have confidence before God and receive from Him anything we ask because we keep His commands and do what pleases Him. Okay? And then sabi pa sa verses 22 and 24, this is His command, to believe in the name of His Son, Jesus Christ, and to love one another as He commanded us. The one who keeps God's commands lives in Him, and He in them. And this is how we know that He lives in us. We know it by the Spirit He gave us. So, mga kapatid, ito ang gusto kong makita natin. God is greater than our worries in life. Why? Because we have His commands. No? Ano yung sabihin when we have His commands? We have His instructions. Ano ba itong mga instructions na ito? Kung paano ka mabubuhay, kung paano ka magtatagumpay sa mundong ito. No? Alam niyo ba? Salamat sa Panginoon sapagkat ang Bible natin ay ganito. Ngayon, no? In fact, meron pa nga tayo sa phone na ngayon na isang click lang natin, no? Itatype lang natin yung gustong verse natin mabasa. Lalabas na. Samantalang nung panahon na ito'y sinusulat. Mga scrolls pa. No? Yung isang book, walang mga chapters, walang mga verses. Kaya kung magbabasa ka, kung hahanapin mo itong 1 John, no, chapter 3, verses 11 to 24, yung book ng unang buwan, isang mahabang scroll yan, hahanapin mo talaga yun hanggang sa dulo. Nasaan ba yung sinasabi dito, no, na Juan? Pero ngayon, mga kapatid, we have His commands. No? We can read this, we can study this, anytime, anywhere. No? At sabi ko nga sa isa kong Bible study, salamat sa Diyos sapagkat nandito tayo sa Pilipinas. Hindi tayo pinanganak sa orbit, o hindi tayo nakatira sa Saudi, or sa North Korea, or sa kahit anumang communist country na bawal magdala ng Bible. No? Napapatayin ka talaga pagka nakita ka na may Bible. At yun nga, kahit na pumunta ngayon tayo sa mga communist countries, pwede tayo magdala ng Bible through our cellphone. Di ba? May nakausap ako, ingat ka lang, kasi minsan tinitingnan randomly yung mga pulis, yung mga apps mo. Pero, bibira lang yun. Pero pag na-check mo ka na may nakalagay doon na app na Bible, baka makulong ka. Pero still, no, kung yung wala pang ang app doon, may mga nakakapaglusot ng Bible. Alam niyo ginagawa nila? Mine-memorize nila. No? Halimbawa, sa kanilang fellowship, no? Narinig ito sa mga believers noon sa Saudi, no? Sobrang higpit pa. Mine-memorize nila by book, hindi by verses, hindi by chapter. By book. Kaya, pagka sila nagfe-fellowship sa ilalim, sa underground, ang tanong, Brad, paki-recite nga nung yung Psalm 119. 175 verses yun. Pero memorize nila. No? Kumbaga, automatic yun. At nakasurvive sila. So, kung sila nakasurvive, pinagbabawalan sila. Nagkaroon sila ng Bible. How much more tayo, mga kapatid? Let us take advantage of our freedom. Na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Let us read, let us study the Bible. Okay? We have His commands. Kaya, makikita natin dito sa Biblia, yung mga instruction ng Panginoon, pagka may particular problem ka, may sagot ang Biblia, mga kapatid. Lahat ng problema natin, sabihin ko sa inyo, may sagot ang Biblia. No? Basahin nyo lang. No? Pag-aralan nyo lang. At makikita nyo yung solusyon. Mawawala yung mga worries natin, mga anxieties natin. Because His commands
are in us. Okay? Are with us. Sabi pa dito, and this is His command, to believe in the name of His Son, Jesus Christ, and to love one another as He commanded us. So ito yung unang dalawa na dapat nating sundin. No? Believe in the Lord Jesus, and then love one another. Siguro yung una, check tayo doon. We all believe in the Lord Jesus Christ. Pero yung number 2, love one another. How do we love one another? Tandaan nyo ito, hindi ito emotional feelings. Kundi yung thinking na kung ano yung mga kabuti at best dito sa aking kapwa. Yan ang ibig sabihin ng love dyan. Yung aking. Hindi yung sarili ko lang iniisip ko, kundi yung iba. Okay? Nakuha niyo po ako? Ang sabi din sa Psalm 19 verses 7 and 8, alam kong memorize na ito ng iba sa atin. Pero tingnan niyo po ang nagagawa ng Word of God sa buhay natin. Okay, basahin natin. Ready? Begin. The law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The presence of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. So, nawa mga kapatid, na-experience natin dito sa pagbabasa natin ng salita ng Panginoon. No? That we will realize that the Lord, God's law is perfect. It refreshes the soul. No? And then, the statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord is right, or are right, giving joy to the heart. And the commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. Ito ang mangyayari sa atin, mga kapatid. Ito ang magagawa sa atin, mga kapatid, when we study the Word of God. Okay? So, nararamdaman nyo na ba ito? Nararanasan nyo na ba ito? Sa panahon na parang tayo nasa dilim, ang salita ng Diyos ay bibigay ng liwanag sa atin. Ito pa po, sabi ni Hari David, sa Psalm 119, 98 to 100. Basahin niyo po natin ulit. Ready? Begin. Your commands are always with me and make me wiser than my enemies. I have more insight than all my teachers, for I meditate on your statutes. I have more understanding than the elders, for I obey your precepts. Imagine that. Ito ang magagawa pala sa iyo ng Word of God. At alam mo ba, itong number 9, itong verse 99 at verse 100, ay na-experience ko na. Noong ako po'y nag-aaral sa AMA, Computer Learning Center, meron akong teacher, ang galing niya sa computer. Talagang, sabi ko, sana kahit konti, magaya ko itong teacher na. Sobrang galing. One time, tinawag niya. Sabi niya, nabalita ako na pastor ka, so nag-aaral ka ng Bible. Sabi sa akin, tulungan mo naman ako. Sa akin. Meron akong problema sa aking girlfriend. Ano ba ang gagawin ko? And that time, wala akong girlfriend, wala akong single pa ako. No? Sabi ko, ano sasabihin ko dito? So, salamat sa Panginoon, binigyan niya ako ng wisdom at pinaalala niya sa akin itong kanyang salita. Kung anong sasabihin ko sa kanya. Pero, sabi dito ni King David, I have more insight than all my teachers. No? For I meditate on your statutes. At ito rin ang mangyayari sa inyo mga kapatid. No? When you meditate on God's laws or on God's word, you will be better than your teachers. No? You will have more insight. And then dito naman, 100, I have more understanding than the elders, for I obey your precepts. Na-experience ko din po ito. No? One time, may hingi sa akin ng advice. Pinatawag ako doon sa isang bahay. At nagulat ako doon sa mag-asawa na humingi ng advice sa akin. Lolo at lola na 77 at saka 75 years old. Sabi ko, bakit po ako pinatawag? Ano po ang may paglilingkod ko sa akin? Sabi nung wife, ay ewan ko ba itong sa matandang ito? Kung kailan kami ay matatanda, saka pa sobrang seloso.
Mayroon na. Sabi nung lalaki, ay, nakakahiya naman sa iyo, pastor. Eh, ikaw ay apo na namin sa ina. Pero sa iyo pa kami hihingi ng advice kung paano ba namin maayos itong aming pagsasama. Kasi gusto na namin maghiwalay. Di ba? And again, salamat sa Panginoon. Hindi ko alam, pinakinggan nila yung aming binahagi from His Word. Pero, naalala ko, patay na sila ngayon. Pareho. Pero parang magkasama pa rin sila habang nandun sa Sinai na mata. Ano po ang point ko? Nasabi po ni Haring David, I have more understanding than the elders when you study His Word. Okay? When you meditate His Word, mas magiging marunong pa tayo. Pero mga kapatid, sana hindi ito magbigay sa atin ng pride na maging mayabang tayo. But our knowledge about His Word will humble us. And will make us love others more. Sapagkat the more we know His Word, yung plano niya, mas makikita po natin yung pangangailangan ng mga tao at yung responsibility natin na kailangan ibigay natin sa kanila. Di ba? So, we have His commands. Kaya mawawala yung worries natin sa buhay nito. Alam natin ang gagawin natin. Yung mga teachers natin na hindi mananampalataya, yung mga matatanda sa atin na hindi mananampalataya, hindi nila alam kung ano lang gagawin. But for us na nag-aaral sa salita ng Panginoon, alam natin. Yung gera sa Middle East, di ba? Kung hindi ka nag-aaral ng Bible, hindi mo alam kung bakit nangyayari. Di ba? Yung tagutong, yung drought. Kung hindi tayo nag-aaral ng Bible, matatakot tayo talaga. Sa bagay, nakakatakot ang pagkakas. Pero, kumbaga, may sumasaludod sa ating takot. May nagpapaliwanag sa takot natin. Yun ay yung Word of God. Okay? Hindi lamang we have His commands, but we have the Holy Spirit. Nasa atin ang banal na Spirit. Sabi niya, we know it by the Spirit He gave us. Ang sabi si John 16:13a, basahin na po natin. Ready? Begin. But when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. Okay? So, ang banal na Espiritu ay talagang ipapadala sa atin ng Panginoon. Bakit ipapadala? Sabi niya, He will guide us into all the truth. Sapagkat sa huling panahon, mga kapatid, marami talagang mga mandaraya. Katulad po ng nararanasan ng mga mananampalataya nung sumulat si Juan. Sa mga mananampalataya, ang daming mga mandaraya. Ang daming mga false teachers. But sabi niya, because the Holy Spirit is in you, He will tell you the truth. He will give you the discernment na, teka, mali na yung tinuturuan. Mali na yung sinasabi. Mali na yung pinapagawa. Ang Holy Spirit po ang kumikilo sa atin. Then, nasabi sa John 14:26, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Kaya mga kapatid, ganito po gusto ko makita natin. Huwag tayong matakot sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Huwag tayong matakot na, hindi ko siya maintindihan. Naku, baka kailangan mo ng mahabang oras para maunawaan ko. Baka kailangan mo mag-aral muna sa seminary, sa Bible school para maintindihan. Hindi po. We have the Holy Spirit. He will teach us. He will guide us. He will remind us of everything na sinabi ng Panginoon Yesu Cristo. Hindi ko naman ibig sabihin na huwag na tayong magkaroon ng further studies. Kundi pwedeng yun ang udyok sa inyo ng Panginoon. You have to have a further study about His Word. Kasi the deeper you go into His Word, mas makikita natin yung kagandahan nito. At mas makikita natin paano natin i-apply sa ating pong buhay. And the Lord will always guide us. The Holy Spirit will always guide us. Mga kapatid, pinag-aralan natin, natutunan natin ngayong umaga, the God who is greater. Ang Diyos na higit sa lahat. At merong 4 na bahagi sa buhay natin na kung saan makikita po natin that He is greater. Ano yung una? He is greater than
than our greater than our wavering heart, and greater than our worries in life. Okay? Meron akong sasabihin sa inyo, at ito ay sasabihin nyo. My God is greater. Okay? Sabay-sabay. Okay. Ang una, I will serve the Lord faithfully because I will love the Lord wholeheartedly because I will solve my problems because praise God, because our God is greater. Tayo kayo manalangin. Panginoon, salamat sa inyong salita na tinuro sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, kasi kung sa maraming panahon na buhay namin ay binabalik ka namin. Hindi ka namin hinihinga ng tulong. Sometimes, mamalaki pa kami na parang alam na namin ang mga bagay na ito. Minsan nalilimutan namin na ikaw nga pala ang sagot sa mga tanong, sa mga kabigatan namin. Sa umagang ito, Panginoon, tulungan mo kami na ilagay ka sa tamang posisyon sa buhay namin. That you are greater than all, than everything in our lives. Ang dahilan kung bakit madalas marami kaming pagkakamali, marami kaming mga kabigatan sa buhay. Because hindi namin alam that you are greater than all of this. Salamat sa mga patutuo ng mga Bible characters. Kahit na napakaliit nila, napakakaunti nila, they continue to serve you. They committed their lives to follow you. Kahit anong mangyari, kahit anong mga hindrances, kahit anong mga obstacles, kahit gaano katindi ang kahirapan. Dahil lang sa isang dahilan, because of only one reason, kaya nila nagawa ito. Because their God is great. Ngayong umaga, Panginoon, simula sa oras na ito, sa kung ano man ang makakaharap namin, sa kung ano man ang may experience namin, help us to always say and claim and show to ourselves and to others that my God, that our God is great. Kailangan ko si JB sa tayo. You know what we've been going through. Sana Panginoon, sa kabila ng kakaunti kami, makita namin that our God is great. Salamat po sa inyong katapatan. Salamat po, Panginoon, sa inyong awa at biyaya sa amin. Nawa kami ay laging magpasalamat at amin pong ibahagi ang kahigitan mo sa ibang mga tao. Maraming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.